Okay, so napakaganda ng nangyari sa journey mo ito. So, yung pag-enroll sa program namin ni Kuya Gibo, ano masasabi mo naman ito? Okay po, Dok, kasi talaga nabantayan, eh. Na nakita ko din Mhm. yung pagbabago ng pagkain ko na yung bang ano, Dok, iba talaga 'pag guided 'pag kami hindi ko alam, "Coach, ano ba 'to, puwede po ba 'to?" Na parang ano lang, Dok, 24/7 magkausap. Kailangan ayun Okay. opo. Si Kuya Gibo O, hanggang ngayon lagi akong china-chat niya so na kamusta na daw ako. yun yung maganda 'no, na meron pang connections. Tapos kadalasan nga sinasabi ko sa mga pasyente, if there's an emergency, puwede kayong tumawag Opo, para ma-address natin yung opo. mabigyan ng first aid. So, hindi ka naman siguro nag-emergency 'no? Hindi po, Dok. Ang galing. So, yan ang maganda sa monitoring. If you want to learn more, ayan, may nakabantay. Para kaming ano eh, konsensya, bumubulong, nag-a-advise, pagka nagkakamali, kino-correct. Hindi Opo, naman kami nagagalit naman, di ba? opo. Ayun. So, thank you so much. Aba, pakabilis naman nun. Parang kailan lang, Opo, magwa 1 year Dok. ka ng naglo-low carb. Opo. So, tuloy-tuloy lang and hopefully, no, ah, hanggang sa pagtanda natin, ito ang lifestyle para hindi bumalik. Feeling ko nga type 2 diabetes ka, hindi type 1 eh. Kasi natanggal natin yung insulin. Ang type 1 is insulin dependent eh. So talagang hindi pwedeng wala. Pero doon sa mga type 1 diabetes, pwede natin ma-manage, mapababa ang insulin. Meron pa rin insulin pero mas mapapababa natin. Okay? Hmm, So hopefully, no, maging guest ka namin ulit para doon sa mga bagong naniniwala ngayon, bagong mga nakakaalam regarding sa low carb, keto diet, no? Magkaroon ng inspiration sa buhay mo. So, opo, thank you Dok. so much, Thank you Miss din po, Mike. So, Dok. last uh, word sa ating mga nanonood. Subukan niyo na mag-low carb and sure na talagang gaganda po yung kalusugan niyo dito, promise po. Kasi nangyari sa'kin, eh, type 1 ako, 11 years akong diabetic. Nandito na ako ngayon, normal na po ang sugar ko. Ayun po, Dok. Sobrang saya ko So, kasi wala na akong gamot. di ba? Nabago nga yung itsura mo, pang-artistahin na eh. Dati medyo Opo, bilugan pa eh. Kaya opo. natutuwa ako, sabi ko, "Oh, parang artista na to ah." Di ka ba mag-aartista? Hindi po. Okay. So, congratulations. Thank you so much. So, i-out muna kita dahil Opo. sasagot naman ako ng mga questions ng mga nanonood ngayon. So, thank you so much, Miss Thank you Mikey po, Dok. Adat. God bless and good night po. Thank you po. God bless po, Dok. Alright. So, thank you so much sa buhay ni Miss Mikey Adato, yung kanyang na-experience sa pag-low carb. No? Na-i-explain niya na nung una, type 1 diabetes, now, nako-control from 36 sa umaga ang insulin, 36 units naman sa gabi, down to 0 ngayon. So, palaging ang kanyang HbA1c at saka FBS normal. So, nagpa-follow up consult siya sa akin and namomonitor ko yung kanyang sugar, which is palaging normal. So, sabi ko sa kanya, I doubt na parang hindi type 1, more of type 2. Pero don't worry do sa mga type 1. If you want to lower your insulin, yes, do the low carb. And to those who have type 2 diabetes, imagine mo, for 30 years, ang alam natin, forever ang insulin, ang alam natin, forever ang mga oral medication. But when you change what you eat, change your lifestyle, nababawasan ang mga gamot,
or natatanggal yan. So from how much ang inyong ginagastos ngayon for the insulin, for the needles, for the oral medication, kung 1,000 yan, up to 45,000 in a month, down to 0 or less, no? Imagine mo ang masisave, imagine mo ang pwede mong igastos dun sa masisave ninyong pera. So, although it's hard to do this low carb, but if you're going to do it properly, magagawa natin yan ng tama, hindi nakakatakot. So I strongly advise to those who are injecting, yung mga nagtuturok pa ng insulin, na if you're going to do the low carb, much better na nakamonitor ang isang doktor sa inyong journey para walang problema. Kasi pag nag-inject kayo ng insulin, syempre babagsak ang sugar ninyo. And if you're going to do the low carb, definitely mas lalong babagsak yan. So ano mangyayari? Hypoglycemia. Okay? Kayang-kaya natin na ma-address ito safely, lalong-lalo na sa mga 60 years old and above. Yan yung mga iingatan natin. Kasi nakakatakot pag nag-hypoglycemia siya. Okay, so tandaan po natin, this is only additional knowledge. Pero if you have health conditions, please consult your trusted doctor and wag mo nang magtatanggal ng mga medication. Ang magtatanggal lang or magbabawas or magbabago ng inyong mga medication ay mga doktor lang po. So, consult first bago kayo mag-change ng lifestyle or bago kayo mag-low carb. You need to do consultation first sa inyong trusted low carb doctors. Siyempre kasi yung mga doctor na iba, no idea sa paglo-low carb. Kaya dun sa mga may idea sa low carb na mga physician, dun kayo po magpakonsulta. So okay, so sasagot tayo ng mga question. Kaya kung may mga questions kayo, i-question na dito. Tingnan natin, sasagutin natin. Okay. Ayan, nanonood pala si Sir Obese Friend. Thank you so much. Ayan, nakita ko rin yan sa Keto Mojo nung pumunta kami dyan. Okay. Okay, paano ba pababain ang uric acid sa dugo? Majority of uric acid are produced by our liver. So paano lumalabas ito? Through our kidneys, urination. So you need to address your fluids para mailabas natin yan. 2/3 of uric acid, yan, galing sa liver. So hydration. 1/3 from the food. Okay, 1/3 lang. Kaya yung iba, pag na-correct natin yung total fluids natin per day, kusang nagno-normal ang uric acid. Okay. Ito, a doctor like you was truly a heaven's gift. Naku, thank you so much, Miss Grace Fernandez. Actually, ang pagbabago, ang pag-improve ng health ng mga pasyente ko, hindi po galing sa akin. Galing po doon sa pasyente because they're the one na gumawa nitong journey na to. At sila ang gumawa. Tinulungan ko lang silang gawin ng tama. So, nung ginagawa nila, actually hindi siya madali. Mahirap. Imagine mo, tatanggalin mo kanin, tinapay, pansit, pasta, noodles, mga favorite ninyo yan. Diba? Napakahirap. Pero gusto nila mag-improve ang kanilang health, kaya tinanggal nila. And mas nagkaroon ng improvement ang kanilang health. Why? Naging more energetic. Yes, sa umpisa, weakness, headache, dizziness. Imagine, may palpitation pa. But when you drink your electrolytes, nawawala lahat yan. Or nalilesen. Then after a month, mararamdaman yung improvement. Nawawala lahat ng mga discomfort. Then, kung obese kayo, overweight, lumili. Okay? So, thank you so much, Miss Grace Fernandez. Okay, ang question,
Anong schedule sa QC? Usually, no, every Wednesday po ako dyan sa Allied Care Expert Quezon City, katabi ng QC General Hospital. Every Wednesday po. Pero, no, book an appointment because napupuno po agad yung slot. Kaya baka hindi kayo ma-accommodate. Okay? Ayan. Imagine mo to, type 2 diabetes, 8 years, no? Wow, maiksi pa lang yan. May mga patient ako, 3 dekada. Alam mo bakit gusto niyo magbago? Sasabihin sa akin, Doc, sawang-sawa na ako na mag-inject ng insulin. Doc, sawang-sawa na akong uminom ng gamot. Ano ang pwede kong gawin para mabago ito? Okay, eto po ang gagawin natin. Doc, mag-enroll ako. Gusto kong ma-monitor mo ako. Yan. Yan ang palaging binabanggit sa akin. Okay. We will monitor you. We will guide you how to do this properly. And then, we'll see. Be patient to all those, no? Mag-journey ng low carb. Be patient. Hindi yan agad-agad. Although may iba, in a month's time, natanggal yung insulin. In another month, natanggal ang oral meds. Imagine mo, 2 months, nawala yung mga gamot. And then follow up sa mga laboratories, puro normal. Okay? Ayan. Okay. Oh, congratulations daw, sabi ni Kuya Gibo. And then, sabi din niya, malaki na natipid. Of course, imagine mo, 15,000 for 10 months. Kung 15,000 yan, that's 150,000. Imagine mo, yung 150,000, meron ka na agad yan, 10 months. Ba? Hirap kayang kitain yan. Yes po, I'll see you July 2. Miss Yolak Etreton. Okay, eto. Nag-worry po kasi ako. Okay, huwag kayong mag-alala. I-text nyo sa akin yung messenger account, Susana Malinaw. Mamaya titingnan ko. Okay, kung mag-walk-in po kayo po ay last kong titingnan. Okay, so pwede naman mag-walk-in, pero last ko kayo makikita. Gusto namin pumunta face to face, mag-walk-in, much better, magpa-appointment po kayo. Ayan. Ito. If you are CKD3A, okay lang ba mag-low carb, high HP? Ano yung HP? Okay, mag-low carb siguro to. Yes, much better to be guided. No? Ang mahalaga dito, may idea kayo dun sa mga health condition ninyo. And before starting that, you need to consult first. Okay? Ayan. 1 year na po ako sa clean low carb. 1 year, hindi mo pa alam ang water intake ko. Okay. 46. Sige na nga, compute na natin sa iyo. 1.5 liters a day. Okay, yung electrolytes, pwedeng half, that's 750 ml plus 750 ml plain water. Okay, ano pa mga question? Ano pa yung mga question? Of course, yes, pwede po mag-low carb kahit wala ng gallbladder. Yes, it's a lifestyle change. And kahit na wala ng gallbladder, we can still produce bile. No? Oh, yun ang function ng gallbladder, storage of bile. Ayan. Okay. Whole wheat bread. Well, if you are diabetic and you have fatty liver, out po yan. Oy, sana mag-commission kayo rito sa Bukidnon. Galing ako sa Bukidnon dati. Tapos
message for meet and greet. Isa lang yata pumunta. Pero ang ganda ang Bukidnon. Yes. Sarap balikan yan. Ay, ito. Sir Carlo Cayetano, salamat po Doc Brian Aubrey Castillo and Kuya Gilbert, Kuya Gibos Salvatore. Kung di dahil sa inyo, obese pa din ako. Dami maintenance meds. So, ibig sabihin, nagpa-guide to, nagpa-coach, nagpa-monitor. Hindi na siguro siya obese. Congratulations yan. Tap on your back. Kayo gumawa niyan. Kaya, very good. Okay. Usually, ayan, wait lang. Ayan. Saan po ang office nyo? 3 po ang aking clinic. Sa ACE QC. Katabi po niyan yung QC General Hospital. Pangalawa is ACE Valenzuela. Sa Malanday po yan. And then dito sa Bukawe, Lulumboy. Lulumboy, Bukawe, Bulacan. Okay? Message lang po for appointment. Okay. Okay, dito sa TikTok naman, 122 ang creatinine. Mataas na po ba yan? Yes, mataas na po yan. Pero tingnan ninyo, baka dehydrated pa kayo. Ha? Minsan, pagka dehydrated, tumataas din ang crea. Okay, naku po, 11 na ang crea ng pasyente. Need consultation. Ayusin natin yung mga health problems natin. Okay? So, lahat po ng mga may CKD, need consultation. Lahat ng mga type 1, type 2 diabetes, need consultation pa rin bago kayo magsimula ng lifestyle change. Okay, ano pa mga questions dito? Doc, normal po ba tumaas ang cholesterol kapag nag-low carb? Well, pag nag-low carb kayo, di ba, nag-focus tayo sa real foods. Ano ba yung mga real foods? Egg, fish, vegetable, chicken, pork, beef. Yan yung mga nakikita natin sa wet market. So when you consume animal meat, animal fat, may tendency talagang tumaas ang cholesterol and LDL. Pero good thing, no? When you do the low carb, nag-i-improve ang triglycerides. Nag-i-improve ang HDL. Yun ang titingnan natin. Mas takot ako sa mataas na sugar kaysa sa mataas na cholesterol. Bakit? Mas marami po, no, na complication ang uncontrolled sugar. Pwede ka ma-stroke, pwede ka ma-heart attack. Okay? May mga na-stroke din na normal ang cholesterol. Bakit? Siguro uncontrolled ang sugar. Maraming mga cases na. Okay? So, yes. Okay. Right side, masakit, tagiliran. Usually sa ilalim ng ribs, sumasakit po yan. So, we need ultrasound para malaman natin. Ano pong magandang diet pag proteinuria? Okay. Tingnan po na muna natin, no? Ang isang cause ng proteinuria is pwedeng infection. May UTI ba kayo? Inflammation yan. Number 2, if you're dehydrated. Number 3, tingnan natin ang BUN creatinine natin. Tapos yung proteinuria, tingnan natin. Baka naman may tugo or may infection. Yan. Pwede mag-proteinuria. So, imbestigahan natin yan. Consult. Ayan.